Imahe ng kalaban ni Mayor Vico Soto napaganda pa dahil sa gulo na naganap sa opisina nito. Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na alkalde sa buong bansa ngayong araw po ng Sabado, May 17. Pero bago natin umpisan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila ito ang sagot sa naging interview ni Mayor Vico Soto patungkol po sa mga vloggers na di umano'y unfair sa pag-spread ng narrative patungkol sa kanya. Kung saan ayon sa nakuha nating information about sa kaguluhang nangyari sa opisina ng katunggali nito. So pakinggan natin ang patungkol dito. Umabot sa daan-daang katao ang nagtipon sa tapat ng St. Gerard Construction Building sa F. Manalo Street, Barangay Bambang noong May 14 matapos kumalat ang balita na may pamamahagi umano ng ayuda at bayaran para sa mga watcher at PolAid. Bandang tanghali na makatanggap ng mensahe ang iNews Pasig mula sa ilang residente na may gulo sa nasabing lugar. Nang datnan ito, nabatid na sa SGC pala ang kanilang pakay. Ang mga tao nagkukumpol sa labas ng gusali habang sarado ang gate ng opisina. Ayon sa ilang nakausap ng iNews, kumalat umano ang impormasyon na may bigayan ng ayuda, kaya dumagsa ang mga tao. May iba namang nagsabi na ang nagtipon ay mga watcher at PolAid na kukuha ng bayad para sa kanilang serbisyo sa nakaraang halalan. May ilang ding nagsabi na may nakatakdang araw ang bawat barangay para sa payout, ngunit hindi umano ito nasunod ng iba, kaya nagdulot ng kalituhan at pagdami ng tao. Sa social media, ilang Pasigueño ang nagbahagi ng kanilang obserbasyon at nagsabing ang mga naroon ay pawang mga watcher. Wala kaninang maga na soto. Umulusok kita, akala ng mga iba, ayuda. Pero hindi nila alam, dahil ng mga PolAid, dandan daw kaninang maga ng alas 12. Mga ano to, kung batang hapon, mga watcher naman to. Marami rin. Sa kabilang banda, may nagsabi din na personal silang hinarap at kinausap ni Sara Diskaya, tumakbo bilang alkalde ng Pasig sa nakaraang eleksyon upang ayusin ang tensyon at ipaliwanag ang sitwasyon. Pasado 1:00 ng hapon, dumating umano ang otoridad upang maayos at makontain ang sitwasyon. Unti-unti nang nabawasan ng tao at pinayagang makapasok sa loob ng gusali. Ibinahagi naman sa iNews Pasig ni Curly Diskaya, CEO ng kumpanya, na ang insidente ay bahagi ng kanyang personal na inisyatiba sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ngayong May 15. Ayon sa kanya, pinili niyang magbigay at tumulong sa ilang Pasigueño sa halip na magkaroon ng magarbong birthday celebration. Samantala, sa Oplan Kaayusan ngayong umaga, kinwestiyon ni Pasig City Mayor Vico Soto ang umano'y hindi pag-cover ng ilang local vloggers at media sa insidente. Maliban dito, wala na siyang iba pang pahayag hinggil sa nangyari. Sana maging fair lang din. So yun nga mga kaparokya, ayon sa narinig natin ay tila nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng opisina ng kalaban ni Mayor Vico Soto sa may St. Gerard Construction dahil sa pamimigay di umano ng ayuda at payout sa mga poll watcher at PolAid nito. Alam nyo naman mga kaparokya na natalo ang kalaban ni Mayor Vico Soto na si Sara Diskaya sa katatapos lang na mayoralty race sa lungsod Pasig. Pero ang nangyaring kaguluhan mga kaparokya ay naging positive pa po sa kampo ng mga Diskaya dahil ayon sa asawa nito na si Curly Diskaya ay parte daw di umano ng selebrasyon ng birthday niya ang nangyaring di umano'y pagtitipon ng mga tao sa harap ng opisina nito. So grabe ang twist mga kaparokya, ang galing baligtarin ng kwento. Malamang dapat kayo magbayad sa mga tinalagaan yung watcher at worker. Ang tindi talaga ng kalaban, nagpapabango agad. Nakakatawa, baka kasi feeling ng mga kinuhang worker at watcher ng mga ito ay hindi na sila babayaran kaya nagkagulo. Alam nyo naman, yung ibang mga kandidato kapag natatalo ay parang tumatakbo na po sila. Anyway, tignan nyo ang pagiging bias ng mga vlogger sa Pasig. Halatadong hindi sila fair. Sobra namang late ang pagbigay sa kanila ng information which is dapat after election, tutok pa din sila sa magkatunggali. Ganyan ang mga mamahayag. Halatadong sobrang obvious
ang mga vlogger sa Pasig. At pabor po yan sa katunggali ni Mayor Vico Soto dahil sa late information ng mga vloggers na tila bayaran ng kalaban ni Mayor ay napaganda pa ang imahe ng mga ito. Ito yung pinatutungkalan ni Mayor Vico Soto sa naging interview nito kamakailan patungkol sa pag-spread ng narrative patungkol sa kanya. Kung saan ayon sa butihing mayor kapag sa kalaban daw kapag negative hindi kino-cover pero kapag sa kanya kino-cover daw agad. Mabait pa nga si Mayor Vico Soto kung tutusin kahit alam niyang unfair ang ginagawa sa kanya. Pero naiintindihan pa din niya ang sitwasyon ng mga ito. Anyways, patungkol nga pala sa interview ni Mayor Vico Soto sa mga vloggers ay napansin ko kung paano kumprontahin ni Mayor Vico Soto ang mga ito nang hindi masasaktan ang damdamin. Kaya sobrang nabilib ako sa way niya how to confront people, yung mga vlogger nga na nag-spread nga ng wrong narrative about sa kanya. Alam niyo, disappointed siya sa mga ito pero he is still composed. Ang galing niya mag-handle ng isang sitwasyon na hindi niya masasaktan ang damdamin ng mga tao. Leader na leader talaga ang datingan ni Mayor Vico Soto kasi dinadaan niya din minsan sa biro tapos humihingi siya ng pasensya. Kumbaga, brinibreak niya yung tension agad-agad. Tulad ng nangyari sa harap ng City Hall na taga-QC pala ang mga nagrarally. Ginawa niyang katatawanan pero handa pa din siyang makinig sa mga ito. Leadership is in finest talaga si Mayor Vico Soto. Ganito yung leader na kailangan ng ating bansa. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.